Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Hi guys! Today, gagawa tayo ulit ng tinapay and this time, it's a milk buns. So this is very milky and creamy na tinapay. Stay with me guys until the end of the video and let's bake together. Bago natin i-mix ang ating mga ingredients, this time, papainitan ko tong ating milk dahil gagamit ako ng dry active yeast, which is kailangan ina-activate muna ito sa warm liquid, water or yung milk. So since we have milk for this recipe, yung milk ang iwa-warm ko and then ilalagay natin itong dry active yeast. Okay, so papainitan ko lang ng konti itong aking milk just to a warm temperature, mga 30 seconds, and I'll get back to you. So napainitan na natin yung ating milk. Pakita ko muna sa inyo kung paano ginagawa. Ganin muna natin yung ating flour dyan. So yung temperature ng ating milk should be around 95 degrees Fahrenheit, o yung pag dinip nyo yung finger nyo, mararamdaman nyo na maligamgam or mainit-init, pero hindi kayo mapapasok. Okay? So, ginagawa ko to because I'm gonna be using dry active yeast. Now, there are two types ng yeast na usually ginagamit natin sa pagbe-bake, which is the dry active yeast na kailangan mo pang i-activate, while the other one is the instant yeast na mostly ginagamit sa mga factories, bakeries, which is diretso ng minimix sa flour. Hindi na kailangan i-activate. Kasi ang mag-activate sa kanya ay pag minimix mo na siya doon sa flour. Okay, so lagay na natin yung ating yeast and lalagyan ko siya ng konting sugar. Yung sugar natin, manggagaling ito doon sa sugar na measured natin gagamitin sa recipe. So, this is 110 grams. Kukuha lang ako ng konti kasi kailangan niya to activate yung ating yeast. Then, mix. Yan. Let it sit for around 10 minutes bago natin gagamitin. Mostly sa US, ang ginagamit nila is dry active yeast. Okay, pag-rest lang natin. While waiting for the yeast to activate, i-mix na natin yung ibang ingredients like yung ating sugar. Mag-a-add tayo ulit ng skim milk or milk powder para mas creamy yung ating milk buns. Okay, so guys, ito na yung ating yeast. Ayan o, kita nyo, foamy na siya. Ayan, activated na yung ating yeast, so pwede na nating ilagay. And then, sama na natin yung egg. Alright, so mix lang natin ito. So, meron pa ako ditong butter na hindi ko pa nilalagay. Mimix lang muna natin yung ingredients for about 5 minutes bago natin ilalagay yung butter. Okay, so guys, after 5 minutes, ganito yung itsura ng dough natin. Okay, so medyo runny siya, that's okay. Saka natin ilalagay yung ating butter. Pinapaandar ko na habang nilalagay ko yung butter. And then, ininid natin ito ng 10 to 15 minutes would be fine. Basta ma-incorporate na yung butter at saka maganda na yung consistency ng ating dough. Papakita ko sa inyo later.
Okay, so balikan ko kayo after 10 to 15 minutes. Okay, so after 15 minutes of kneading, ito na yung ating dough. So, hindi naman siya sticky pero sobrang lambot. Yan, hindi siya dumidikit sa kamay because of the butter. Now, next na gagawin natin, i-ferment na natin ito. So, it would take 1.5 hours. Kailangan magdoble yung size ng ating dough bago natin i-form later on. So, scrape nyo lang para magsama-sama yung mga dough. And then, tatakpan natin ito. And then, I'll get back to you after 1.5 hours. Okay, so guys, after 1.5 hours, ito na yung ating dough. Ayan na. So, nadoble na yung size niya. Umalsa na. Then, i-form na natin ito. Punch lang. Yung shower cup itong ginamit ko to cover my weighing scale para hindi didikit yung dough. So, i-weigh nyo lang yung dough para ma-divide nyo siya in equal portion. So, that's 1,050 grams, 50 grams to 52 grams. Yan. There you go. So, this is 50 grams. So, i-weigh ko lang ito lahat. Kasi gusto ko pantay-pantay. And then, I'll show you. Okay, so, na-divide na natin yung ating mga dough into 52 grams. 50 to 52 grams. Ayan. And, makakabuo tayo ng 20 pieces. So, madali lang. Ibilugin lang naman natin to guys. Na parang dinner roll. Yan. Okay, so na-form na natin yung ating 20 pieces ng dough. I have here my baking pan. This is a 9-inch baking pan. Gagamitin natin. So, I'll be using 2 of this. So, lalagay lang natin sa gitna. Oops. Bilugin nyo lang ulit para matanggal yung pagkaalsa niya. Mag-back to 0. Then, lagay natin dito. Kasya yung 10 pieces. Medyo dikit-dikit lang. Gamit tayo naman. Yan, kasi madikit yung ating dough. Okay. Ito yung isa. So, paalsahin lang natin ito for 45 minutes. Tapos, mag-preheat na tayo ng oven. Mga 15 minutes. So, sakto lang yon na pagka-preheat ng oven nyo ay ready to bake ng ating mga buns. Okay, so balikan ko kayo after our second proofing. I have here a skim milk or milk powder. Tapos, haluan natin ng icing sugar. 1:1 ang measurement nun. So, kung half cup ang iyong milk, half cup din ang iyong icing sugar. So, sineft ko lang kasi itong icing sugar ko ay nagbubuo-buo na. So, nangyayari yun pag medyo stuck na yung inyong icing sugar.
Okay na. So, i-mix lang natin. So, yung ginagamit ko ditong milk ay yung Milk Boy o yung kagaya ng nilalagay sa Milky Cheesy Donut. Oops. Gagamitin natin ito later on once na-bake na natin yung tinapay. Alright, so guys, after 45 minutes, ganito na yung dough natin. So, ibabrush ko lang siya lightly ng egg wash. So, ito ay isang egg with 1 tablespoon of milk. At the same time, nagpipreheat na tayo guys ng ating oven to 180 degrees Celsius. So, preheat nyo yon hanggang ma-achieve niya yung heat na kailangan natin bago natin ilalagay ang ating tinapay. Pwede rin naman guys, hindi nyo na lagyan ng egg wash kasi matatakpan din naman ito dahil lalagyan natin to sa ibabaw ng milk and sugar coating. So, pero ako gusto ko lang lagyan. Isasala na natin ito sa oven and I'll let you know once this is baked. So, ito na, na-bake na yung ating buns. So, this was baked for 30 minutes. So, around 25 to 30 minutes. Okay na. So, pinag-brown ko lang siya ng konti. Yan, very soft yung dough natin. Diba? Ang cute? Okay, so pwede na nating lagyan ng toppings. So I have here konting condensed milk. Pwede rin guys ang i-brush nyo on top ay konting-konting butter lang. Kasi yung butter sinisip-sip niya yung milk. Pwede rin naman water lang. Brush nyo lang ng water. Huwag masyadong basang-basa. Basta lang kakapit yung milk powder pagka nilagay natin. So, meron naman akong condensed milk. Yun ang gagamitin ko. Since this is a milk buns. Babrush ko lang ng konti sa ibabaw para kumapit yung milk na ilalagay natin later on. Pero, not too much, guys. Para ka lang din nag-e-egg wash. Ito yung ating milk powder. Ganito lang siya. Ayan, buo-buo yung milk. Kailangan madami. Yan. So, ganyan talaga yung itsura niya, guys. Yan. Ayan, ganyan talaga po ang magiging itsura niya. So, make sure lang na palamigin yung mabuti para hindi mag-moist. Okay, and pwede na nating tikman. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalambot.
Masarap siya, guys. Tapos yung bread natin, no? Sobrang lambot. Ayan. So, gawin nyo rin sa mga bahay nyo. Try nyo na itong ating milk buns. Nilalagay lang siya dun sa bilog na clamshell. So, this is a 9-inch pan. So, pwede siya dun sa 9-inch na clamshell na pabilog. And, pwede nyo lang gawing business. Alright. So, try nyo na sa mga bahay, guys. Pwede rin pambaon ng mga bata. Masarap. Mag-enjoy kayo. Have a great day, everyone. Bye!